Kumusta mga kasaliksik? Ang Iran ay pormal na umamin ng pagkatalo sa isang mabilis ngunit matinding labanan na tinawag ngayong 12-Day War. Ayon sa opisyal na anunsyo mula kay dating Pangulong Donald Trump, ganap nang napagkasunduan sa pagitan ng Israel at Iran ang isang kumpleto at lubos na tigil putukan. Isinapubliko ni Trump ang nasabing pahayag mga 10 minuto matapos ito pagtibayin kung saan binati niya ang parehong bansa sa kanilang desisyon. Ang ceasefire ay nakatakdang magsimula 6 na oras matapos ang pahayag, tinatayang bandang alas 12 ng tanghali Eastern Standard Time. Ayon sa plano, Iran ang unang titigil ng opensiba sa unang 12 oras. Pagkatapos nito, susundan ito ng Israel sa ikalawang 12 oras. Kapag natapos ang 24 na oras ang mutual ceasefire, pormal nang ituturing na tapos ang labanan at inaasahang babatiin ng buong mundo ang pagtatapos ng digmaan. Sa kabuuan ng ceasefire na ito, malinaw na napagkasunduan na ang bawat panig ay magpapakita ng respeto at hindi gagalaw sa anumang mapanirang hakbang habang nakabinbin ang ganap na pagtigil ng labanan. Sinabi mismo ni Trump sa kanyang mensahe na, "On the assumption that everything works as it should, which it will, I would like to congratulate both countries, Israel and Iran, on having the stamina, courage, and intelligence to end what should be called the 12-Day War." Bagamat tumagal lamang ng 12 araw, ang naturang digmaan ay may potensyal na kumalat at sirain ang buong gitnang silangan. Ngunit sa desisyong ito nawakasan ito agad sa pamamagitan ng diplomatikong paraan, isang malalim na pag-unawa at taktikal na paglalapit ng dalawang panig ang naging susi upang maiwasan ang isang panibagong regional na krisis. Ayon pa sa dating Pangulo, this is a war that could have gone on for years and destroyed the entire Middle East, but it didn't and never will. Sa parihong mensahe, pinigyang diin ni Trump ang kahalagahan ng desisyong ito, hindi lamang para sa dalawang bansa kundi para sa buong mundo. Idinagdag pa niya ang mga katagang, "God bless Israel, God bless Iran, God bless the Middle East, God bless the United States of America, God bless the world." Isa itong tahasang deklarasyon ng intensyon para sa kapayapaan at pagkakabuo ng rehiyon. Mahalagang pansinin na ang anunsyong ito ay dumating matapos lamang ng halos 1 oras mula nang irekord ng tagapag-ulat ang kanyang analisis tungkol sa ginawang pag-atake ng Iran laban sa isang base militar ng Amerika sa Qatar. Sa unang tingin, maaring isipin na may panibagong round ng tensyon, ngunit ayon sa detalyadong ulat, ang ginawang missile attack ng Iran ay tinuturing ng maraming analyst bilang isang nothing burger. Simbolikong galaw na may layuning ipakita na lumaban ang Iran kahit pa sa totoo lang ay wala itong aktwal na epekto. Sa pananaw ng maraming eksperto, ang maagang pagsang-ayon ng Iran sa ceasefire ay malinaw na indikasyon ng pagkilala nito sa kabiguan ng kanilang mga estratehiya. Hindi nagtagal at agad na inamin ng Tehran na hindi ito nasa posisyon upang ituloy ang opensiba, lalo na matapos mapinsala ang kanilang nuclear facilities sa isang serye ng masinop at mataas na precision strike ng US gamit ang B-2 stealth bombers at bunker-busting bombs. Sa kanyang sariling pagkukwento, ipinakita ni Trump na ang buong pangyayari ay pinaghusayan sa aspeto ng intelligence. Aniya, what we just witnessed is possibly the most precise intelligence-driven resolution to a potential regional catastrophe. Pinuri rin niya ang kakayahan ng parehong panig na magbitiw sa tensyon at gawin ang tamang hakbang para sa kapakanan ng mga mamamayan nila. Ang pahayag ni Trump ay hindi simpleng diplomatic na mensahe. Isa itong makapangyarihang deklarasyon na nagtapos sa matagal ng tensyon sa pagitan ng Tehran at Jerusalem. Sa ilalim ng kanyang liderato, pinilit ng Estados Unidos ang Iran na bumaba sa lamesa ng negosyasyon, hindi sa pamamagitan ng diplomasya, kundi sa pamamagitan ng pagpapakita ng kapangyarihan at kakayahan sa operasyon. Ang ceasefire na ito, bagamat tila mabilis at biglaan, ay bunga ng mga araw ng taktikal na galaw sa larangan ng militar at intelligence. Ayon sa mga taga-subaybay, ang mabilisang pag-alis ng mga pangunahing armas at tauhan ng Amerika
mula sa targeted military bases sa Qatar ay indikasyon na matagal nang inihahanda ang ganitong eksena. Nangyari ito habang unti-unting bumabagsak ang mga critical na pasilidad ng Iran, kabilang ang Natanz at Fordo. At habang unti-unting lumalakas ang boses ng mga Iranian civilians na hindi pabor sa panibagong digmaan. Kaya't ang kabuuang larawan ng 12-day war ay hindi isang labanang pantay o pantugma. Sa halip, ito ay isang serye ng matalinong hakbang ng Estados Unidos at Israel na sinundan ng pilit na pagsuko ng Iran sa anyo ng isang ginustong ceasefire. Mula sa pananaw ng mga tagapagtaguyod ng kapayapaan, ito ay isang tagumpay. Mula sa pananaw naman ng mga strategist, ito ay isang simbolo ng matagumpay na pressure campaign na tumama sa mahihinang bahagi ng kaaway at tuluyang nagpabagsak sa kanilang kakayahan at moral. Ang 12 araw ng digmaan ay maaaring tila maikli, ngunit ang mga epekto nito sa geopolitics ng gitnang silangan at sa kinabukasan ng nuclear proliferation ay magiging pangmatagalan. Ngayon na may ceasefire na, ang tunay na hamon ay hindi kung matatapos ang putukan, kundi kung may matibay na pundasyon para sa kapayapaan na mabubuo sa gitna ng mga basag na pasilidad, politikal na tensyon at alingaw-ngaw ng pag-aaklas sa mga lansangan ng Tehran. Habang formal na ipinatutupad ang ceasefire sa pagitan ng Iran at Israel, sabay na lumalabas ang mas malinaw na larawan kung paano sinubukan ng Tehran na magmukhang lumalaban nang hindi talaga sumasabak sa totoong labanan. Ang simbolikong opensiba ng Iran sa Al-Udeid Air Base sa Qatar ay ngayon itinuturing ng mga analyst bilang orchestrated, pre-planned at halos theatrical na hakbang na idinisenyo para lamang sa domestic consumption. Ayon sa detalyadong ulat mula sa mga militar na taga-subaybay, pinili ng Iran na targetin ang Al-Udeid Air Base, ang pinakamalaking base militar ng Estados Unidos sa gitnang silangan, sa kabila ng kaalaman nilang halos walang laman ito. Bago pa man pumutok ang mga misil, iniulat na inalis na ng Estados Unidos ang halos lahat ng mga aircraft mula sa base. Mula 40 eroplano noong ika-5 ng Hunyo, bumaba ito sa 3 pagsapit ng ika-19, isang malinaw na indikasyon ng preemptive repositioning na tugon sa napipintong ganti ng Iran. Ang ginawa ng Tehran ay isang deliberate move na ikinubli sa anyo ng agresyon. 14 na ballistic missile ang pinakawalan ng Iran papunta sa base, kaparehong bilang ng B-2 bunker busters na ginamit ng US upang wasakin ang mga nuclear facilities ng Iran. Pero sa halip na magdulot ng pinsala, halos lahat ng mga missile ay nasabat ng air defense systems sa himpapawid. Ayon sa Qatari Foreign Ministry, there were no injuries, no damage, and no threat to lives. Ang tanging tumama sa lupa ay isang misil na sadyang pinayagan ng sistema na makalusot dahil ito'y patungo sa isang walang laman na parang. Mas nakakagulat pa, ayon sa mga ulat, bago pa man maganap ang opensiba, nakipag-ugnayan na ang Iran sa pamahalaan ng Qatar. Tumawag sila. Sabi nila, magpapadala kami ng misil, siguraduhin ninyong mapapabagsak nyo, ani ng isang intelligence source na ayaw pangalanan. Ang layunin ng hakbang na ito ay hindi upang makapinsala, kundi upang makalabas sa sitwasyon na may mukhang tumugon sila, habang sinisiguro na walang masusugatan at walang muling paglalala ng tensyon. Never have we seen an enemy fire missiles just to be shot down, ayon kay Lieutenant Colonel S., isang opisyal ng Defense Analysis Unit sa Middle East. This wasn't warfare. This was political theater. Ang mas nakakaagaw pansin pa, hindi ang US ang aktwal na sumabat sa mga missiles. Sa halip, ang Qatari Armed Forces gamit ang kanilang 11 Patriot missile systems at 2 PHAD fire units ang siyang umaksyon. Ang mga sistemang ito, bagamat gawa ng Amerika, ay pagmamay-ari at pinamamahalaan ng Qatar. Ang bawat PHAD interceptor ay nagkakahalaga ng tinatayang $13 milyon. Ngunit sa kabila ng gastos, malinaw na walang ginastos ang US sa interception na ito, isang diplomatikong tagumpay. Hindi rin lingid sa kaalaman ng mga eksperto na may matagal ng ugnayang diplomatiko sa pagitan ng Qatar at Iran kumpara sa ibang mga bansa sa rehiyon.
Ang proximity ng kanilang lokasyon at ang kanilang mas bukas na ugnayan sa isa't isa ay nagbigay daan sa ganitong klase ng coordinated aggression. Kaya't sa halip na seryosong ganti, lumalabas na ang atake ay isa lamang planadong galaw upang iapis ang mga mamamayan Iranian na noon ay nasa kalye, sumisigaw ng ganti sa Amerika kasunod ng pagkawasak ng kanilang nuclear facilities. Isang Qatari opisyal na nakausap ng press ay nagsabi, "Hindi kami natuwa sa pag-ataking ito sa aming teritoryo, pero malinaw sa amin na hindi ito totoong opensiba. Ito ay isang scripted move." Sa kabila nito, mariin pa rin ang kanilang pagbatikos sa ginawa ng Iran, kahit pamalinaw na walang intensyong saktan ang sinuman sa loob ng kanilang bansa. Ang ganitong uri ng galaw ay hindi na bago para sa Iran. Noong taong 22, matapos ipatumba ng US si IRGC General Qasem Soleimani, isang katulad na taktika ang ginamit. Iran ay nagpakawala ng mga ballistic missile sa isang US base sa Iraq. May ilang tumama, ngunit wala ring naiulat na namatay. Ang layunin ay hindi makapinsala kundi makaligtas sa kahihiyan at mapanatili ang imahe ng lakas sa harap ng kanilang mamamayan. Ayon sa isang komentaryo mula sa isang strategic analyst ng Al Arabiya, it's classic Tehran playbook. Fire just enough to make noise, but coordinate enough to avoid war. Iran has perfected the art of symbolic resistance. Bilang dagdag, ang mismong pangyayari sa Qatar ay nakuna ng satellite images at surveillance footage. Nakita sa mga imahe ang organized evacuation ng mga assets ng Amerika mula sa base ilang araw bago ang opensiba. Ipinapakita nito ang antas ng kaalaman ng Washington sa plano ng Tehran at ang kahandaang harapin ito sa paraang kontrolado. Samantala, sa domestic media ng Iran, ipinalalabas ang opensibang ito bilang isang matapang at matagumpay na pagtugon ng Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, sa imperialistang pagsalakay ng Amerika. Ang footage ay sinamahan ng mga graphic na nagpapakita ng mga missile na lumilipad, mga sundalong sumisigaw ng kamatayan sa Amerika, at mga komentaryo ng mga clerics na bumabati sa tagumpay ng martir na mga anak ng Islam. Ngunit sa panig ng mas malalim na pagsusuri, malinaw ang layunin, makatipid sa dugo, makalabas sa kaguluhan, at may salba ang mukha ng isang rehimeng under pressure. Gaya ng sinabi ni defense analyst RM, sa isang panayam, Iran doesn't want a war. It wants to survive. And what better way than to stage an attack that looks fierce but lands harmless? Habang patuloy na umiikot ang mga footage ng missile launches sa mga state-run TV ng Iran, hindi rin nakakalusot sa mga matatalinong tagapanood na tila isa lamang itong palabas. Isang palabas ng audience ay hindi ang mundo, kundi ang mga mamamayang Iranian na nag-aalburuto at kailangan ng isang simbolikong tagumpay. Sa kabila ng mga sigaw ng digmaan, wala ni isang dugo ang dumapo sa lupa ng Qatar. Ito ang sandaling nagpapakita kung paanong ang modernong digmaan ay hindi na lamang patayan, kundi paminsan ay usaping propaganda, perception at survival. Sa pagkakataong ito, pinili ng Iran ang huling opsyon. At kung may nagwagi sa round na ito ay ang taktika ng pakunwaring lakas sa harap ng malinaw na kahinaan. Habang ang mga kamera ng buong mundo ay nakatutok sa formal na pagsisimula ng ceasefire sa pagitan ng Iran at Israel, sa likod nito ay isang masalimuot na realidad na bumabalot sa loob ng mismong Iran. Bagamat mukhang bumalik na sa katahimikan ang rehiyon, ang totoong larawan ay isa pa ring bangungot para sa rehimeng Iranian. Isang larawan ng wasak na nuclear facilities, galit na mamamayan, at isang natitirang banta sa anyo ng enriched uranium na maaaring sumabog sa mesa ng mga negosasyon anumang oras. Matapos ang B-2 stealth strike na isinagawa ng US. Sa Natanz at Fordo nuclear sites, halos burado ang kapasidad ng Iran na ipagpatuloy ang kanilang nuclear weapons program. Ang mga centrifuges, ang mga makinang ginagamit upang paikutin at i-enrich ang uranium, ay nawasak. Iran just lost its nuclear engine room ayon sa isang US intelligence analyst. Ngunit, sa kabila nito, nananatiling alanganin ang seguridad ng rehiyon dahil sa iniwang stockpile ng enriched uranium na ayon sa ulat ay umabot sa 900 libra o 400 kilo
na na-enrich na hanggang 60%. Hindi pa ito weapons grade, paliwanag ng isang nuclear expert. Ngunit kung ito'y mapunta sa maling kamay o maipagpatuloy ang enrichment, madali itong umabot sa 70%, ang antas na kailangan para sa modernong armas nuklear. Ang nasabing stockpile ay pinaniniwalaang inilipat ng Iran ilang araw bago ang pagsalakay, base na rin sa mga satellite images na nagpapakita ng sunod-sunod na truck convoys sa paligid ng Fordo facility. Habang hindi pa matukoy ang eksaktong lokasyon ng uranium na ito, tiniyak ng Israeli Prime Minister na "We are following this very closely." At may hawak silang interesting intel kaugnay sa kung saan ito itinago. Ipinahiwatig pa niya na kung kinakailangan, ang mga intelligence agents o air assets ng Israel ay maaaring kumilos upang tiyakin na hindi ito magagamit muli. Ngunit ang problema ng Iran ay hindi lang teknikal o pangmilitar, ito ay politikal at panlipunan. Sa loob ng kanilang bansa, sumiklab ang malawakang protesta matapos ang US airstrike sa kanilang nuclear facilities. Sa kalsada ng Tehran at Qom, libu-libong mamamayan ang nagtipon. Bit-bit ang mga plakard na may mga salitang "Ganti sa Amerika" at "Ipaghiganti si Natanz." Ang ginawa ng Amerika ay hindi mapapatawad, sigaw ng isang babaeng kasali sa marcha. Ang Iran ay mas malakas kaysa sa iniisip nila. Ngunit sa gitna ng mga sigawan ng nasyonalismo, unti-unting bumalot ang takot at pagkalito. Ang kahihinatnan ng mga opensiba ay nagbigay liwanag sa kahinaan ng rehimeng namumuno. Ayon sa mga taga-subaybay, si Supreme Leader Ali Khamenei ay nasa bingit ng napakalaking krisis. Mamimili kung ipagpapatuloy ang opensiba na maaaring magdulot ng tuluyang pagbagsak ng kanyang pamahalaan o tanggapin ang pagkadalo at isalba ang natitirang kapangyarihan. Kung pipiliin niyang lumaban, mawawala ang bansa. Kung pipiliin niyang umatras, mawawala ang kanyang imahe, sabi ng isang political scientist mula sa University of Tehran na tumangging ipabanggit ang pangalan. Kaya't pinili ng rehimeng Iranian ang isang madulas ngunit makataong daan, isang simbolikong opensiba sa Qatar, sinundan ng mabilisang pagsang-ayon sa ceasefire at ngayon ay isang masinsinang kampanya sa propaganda upang ibenta sa sariling mamamayan na nagtagumpay sila sa kabila ng lahat. Sa mga state TV ng Iran, tinawag ang ginawang missile attack sa Al-Udeid base bilang Operation Tiding of Victory, at binasa pa ito ng isang anchor na tila tagpo mula sa isang pelikula. Sa gabay ng kataas-taasang konseho ng pambansang seguridad at sa pamumuno ng Katam al-Anbiya, aniya, isang makapangyarihang atake ang isinagawa laban sa teroristang base ng Amerika. Sinamahan pa ito ng dramatikong video at religious chants, habang ang mga missile launch ay pinapalabas sa slow motion. Ang mensaheng ito ang siyang ipinalalaganap sa mga bahay, paaralan at opisina sa buong Iran. Hindi ang mga tweet ni Trump, hindi ang mga ulat ng international press, kundi ang isang bersyon ng katotohanan na isinulat ng mismong gobyerno. Gamit ang kontrol sa state TV, censorship sa social media at pagpigil sa mga dayuhang mamamahayag, binuo ng rehimen ang isang alternatibong realidad kung saan ang Iran ay nakatugon ng marangal, naprotektahan ang dignidad at pinahiya ang mga kaaway. Sa totoo lang, ayon sa isang dating opisyal ng IRGC, ang target namin ay hindi ang base. Ang target namin ay ang isip ng aming mamamayan. Kailangan naming ipakitang lumaban kami kahit sa totoo'y hindi kami naglunsad ng digmaan. Ngunit sa kabila ng makinarya ng propaganda, hindi pa rin maikakaila ang hinaing ng bayan. Sa mga underground forums at private message groups, ipinapalaganap ang mamalarawan ng wasak na mga pasilidad, ng mga trabahador sa nuclear plant na nawala ng kabuhayan, at ng lumalalang ekonomiya na tuluyang gumuguho sa ilalim ng mga bagong sanctions. Ayon sa mga analyst, ang hakbang ng Iran ay malinaw: delay the inevitable. Sa pamamagitan ng ceasefire, umaasa ang rehimen na magkakaroon sila ng oras upang muling bumuo ng estratehiya, makipag-usap sa mga ally tulad ng China at Russia, at higit sa lahat, mapanatili ang kanilang kapangyarihan sa loob ng bansa. Survival, not victory. That's the real mission. Pahayag ni defense expert R. Amini.
Iran knows it lost its nuclear leverage, but as long as it controls the narrative inside its borders, it can still rule. Sa kabila ng paggawasak ng mga centrifuge, ang banta ay hindi tuluyang nawala. Ang uranium ay nariyan pa rin. Ang rehimeng may kontrol pa rin sa military, intelligence, at propaganda ay hindi pa rin nagbitiw. Ang 12 araw ng digmaan ay maaaring tapos na sa mga misil at bomba, pero ang digmaan ng paniniwala, taktikang diplomatiko at kontrol sa impormasyon ay ngayon pa lamang nagsisimula. Habang nananatiling matahimik ang mga langit sa itaas ng gitnang silangan, sa ilalim ng lupa ng Iran, sa mga bodega, sa mga eskinita at sa mga screen ng kanilang mga telebisyon, tuloy pa rin ang gyera. Tahimik, madilim, at higit sa lahat, hindi pa tapos.